Shalom. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, in thy name I ask thee to bind and silence all powers and forces that do not accept thee as Lord and King in the air, in the water, in the ground, in the wood, and nature, and the spiritual world. I ask thee to bind all demonic action and demonic communication. Lord, seal this whole place that was here and all our intentions in the precious blood of Jesus Christ. Mama Mary, we ask thee to surround us with thy mantle of protection and crush Satan's power in our lives. Saint Michael, the Archangel, we ask you and all guardian angels to defend us in battle against Satan and the powers of darkness. Amen. Shalom. Okay. So, pinagpalang araw mga kapatid. This is a Preaching in the Wilderness series. Kaya ako sinasabing Preaching in the Wilderness kasi kung mag-live ka rito sa TikTok, hindi mo naman sure kung may manonood sa'yo or may makikinig sa iyo sapagkat napakaraming mga nagla-live at the same time sa ganitong oras sa iba't ibang panig ng buong daigdig. So ang scope nito is very very broad. So that is why preaching in the wilderness, hindi mo ma-sure kung may makikinig o manonood sa iyo. Pero if you are interested sa topic na i-share ko sa inyo, ay try nyo pong pakinggan. At maari ay talagang ito ay makakatulong sa inyo at sa inyong pamilya sapagkat ang senior ko nga, ang topic ko, ang caption ko is how to defend yourself or your family against the devil. Paano ba natin proteksyonan ang ating sarili laban sa demonyo at laban sa kanyang pakana kasama ng ating mga pamilya. Sapagkat sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi dito sa 1 Peter 5 verse 8, sabi dito na 1 Peter 5 verse 8 ay nasasabi na ganito. Be sober and vigilant. Your opponent, the devil, is prowling around like a roaring lion, looking for someone to devour. So kinakailangan natin talagang proteksyonan ang ating sarili at ang ating pamilya laban sa diablo at sa kanyang mga kampon sapagkat ang demonyo pala ay parang liyong umatungal na umaaligid-aligid at naghahanap ng kanyang masisila. So it is a 24 hours routine, 7 days a week. Walang humpay po yan mga kapatid. So naghahanap daw siya ng masisila. Kung napapanood natin sa mga Discovery Channel or sa mga Animal Planet, makikita natin how the devil work or how the lion works. So si Saint Peter, ni San Pedro, he is much aware how the lion works. Paano ba nag-work ang lion? Di ba, umaaligid-aligid sa salaka kahit gaano karaming flock sa isang herd ng mga hayop, umaaligid-aligid siya, umiikot siya, naghahanap siya ng mga mahihina. Naghahanap siya ng mga weak or yung mga miyembro ng kawan na humihiwalay o hinihiwalay niyang kanyang sarili sa kawan. Diba? So, that is the opportune time, that is a good timing na umatake ang demonyo. So, umaaligid-aligid, naghahanap yan. Dinidetermine niya kung sino ba yung mga mahihina o sino ba yung sa tingin nila na vulnerable na madali nilang ma-target. So yun yung sinasabi sa 1 Peter 5:8. Kaya ingatan paano natin proteksyonan
ang ating sarili at ang ating pamilya laban sa Diablo, since ganito pala ang teknik or abilidad or estilo ng Diablo para makasilo or makapaminsala sa ating buhay at sa ating pamilya. So ang unang gagawin natin para maproteksyonan natin ang ating sarili laban sa Diablo at ang ating pamilya is yung submit ourselves to God. It is an individual na pagpapasakop, lalo na kung yung mga anak mo may mga sariling bait na, may mga sariling pangunawa na, dapat i-encourage natin sila, every one of your household, na magpasakop sa Diyos. So, sa James chapter 4 verse 7 and 8, sabi dito, sabi niya, basahin niyo sa Santiago, sa Tagalog, Santiago, pero sa English, James. So, ganun, no? Si Santiago chapter 4 verse 7 and 8, ang kauna, may premyo ko Lord, basahin niyo sa Bible niyo. Sa Santiago chapter 4 verse 7 and 8, sabi dito, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. So, para maproteksyonan natin ang ating sarili is magpasakop tayo sa Diyos at labanan natin ang Diablo. Kaya tingnan nyo kung sino nakapanood ng movie na yun, hindi ko lang alam kung movie, kung cartoon yun na movie. Yung hyena at saka yung cubs ng lion cubs, ay para sa King Lion yata ito na movie. Sinusundan ng mga hyena yung cubs, yung cub na yun, ng lion. Until such time na corner na yung cub at nag-roar ang cub. Warang palaban siya, nag-roar siya. Nagtakbuhan yung mga hyena. Kaya pala nagtakbuhan yung mga hyena kasi andyan pala yung nanay niya sa likod niya dumating na. See? So kung ipapasakop natin ang ating sarili sa Diyos, para tayong cub, di ba? Para tayong anak ng leon, nakatabi natin ang ating ina na mandirigma. So, kapag andyan sa atin ang Diyos, sa Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Yung sinasabi, kaya nga kapag magpasakop ka sa Diyos, hindi na ikaw ang lalaban sa kalaban mo, kundi ang Diyos na nasa iyo, na nasa likod mo. Kaya nga sabi doon sa Exodus chapter 14 verse 14, sabi ng Diyos kay Moses, I will fight for you. You have nothing to do. Doon sabi niya, wala na kayong gagawin sapagkat ipagkikipaglaban ko kayo. So ipasakop natin yung ating sarili sa Diyos. Ibig sabihin, pag ipasakop natin yung sarili natin, ipaloob natin yung ating sarili sa Diyos. Hindi, kumbaga kung ano yung will ng Diyos, isasubmit mo rin yung sarili mo doon. Magpasakop ka sa Kanya. Sa Exodus 14:14, hindi na ikaw ang lalaban sa Diablo, kundi ang Diyos na nasa panig mo. Yun yung sinasabi sa Romans 8:31. Pangalawa, do not give an inch to the devil. Huwag nating bigyan ng inch. Ang nakalagay, inch. Do not give an inch to the devil. So Ephesians chapter 4 verse 27. Basahin natin dito sa English. Sabi dito sa Ephesians chapter 4. Hindi ko lang alam kung ganito ang translation dito. American Bible to sa akin. Sabi dito, and do not leave room for the devil. In other translation, sa room na ito is do not give a foothold to the devil. Ang isang salin pa is do not give an inch to the devil. So I will have to take that translation yung inch. Ibig sabihin, huwag mong bigyan ng butas. Gaano ba kalaki yung inch? Try to measure. Gaano ba kalaki yung butas na yan?
Huwag mong bigyan ng ins ang diablo sa buhay mo. Huwag mong bigyan ng ins ang diablo sa pamilya mo. Doorway, ang iba nating siguro term is doorway, portal, entrance. Huwag mo siyang bigyan ng pintuan. Huwag mo siyang bigyan ng chance. Huwag mo siyang bigyan ng maliit na katiting na, na, na opportunity. Kasi parang ano yan? Parang sniper. Para siyang sniper. Isang maliit lang na opportunity ang ipakita mo sa kanya, lagot ka kasi nag-aabang na siya. Yan. Pangalawa, yan yung pangalawa. Do not give an inch to the devil. A doorway, a portal, an entrance. So, ang dami itong entrance na ito. What are these entrance? What are these portals? That hindi natin unknowingly, tayo na mga Kristiyano, tayo na mga mananampalataya, tayo na mga tao, I'm talking to the believers, not to the unbelievers. Tayo na mga sumasampalataya at kumikilalang may Diyos, especially as Catholics, nabibigyan natin silang ins or pintuan sa ating buhay. In what way? There are so many ways that na nineglect natin or hindi natin napapansin, nabibigyan pala natin ng pintuan ng diablo sa ating buhay. At ano-ano yung mga yun? Number 1, yung kasalanan. Kasalanan. Ito example sa akin. Kami mag-asawa kapag may mga tampuhan kami sometimes. May tampuhan kami sometimes ay hindi kami makapag-pray. Alam nyo, sa isang gabi na yan, kuminsan maabot mo sa tagdalawang, kung haba, 2 gabi hindi kami magkapag-pray ng sabay. Alam nyo ba na inaatake ka na ng diablo sa utak mo? Pumapasok na yung mga infidelity, pumapasok na yung kung ano na yung gagawin mo. See? Umpisa na yun. Then kapag napuno na yan sa utak mo, bababa sa puso mo, from your heart, then sa puso mo, sa utak mo, then kalaunan, ikikilos mo na yan, action na yung kasunod. Bagamat, ang sinabi ng Panginoon, alam naman natin na ang pagkakasala ay hindi lamang kung naisagawa mo na, kundi nag-isip ka lamang ng masama laban sa iyong kapwa. Halimbawa, nagnasa ka sa isang babae, kay nagkakasala na ng pangangalun mo. Try to imagine. So, those are fertile. Those are doorways, sin, kasalanan. Ano pa yung mga portals? Mga pintuan sa buhay natin na naka-infiltrate or nakakapasok ang demonyo sa ating mga buhay or sa ating pamilya. Naging vulnerable ang pamilya natin, nawawasak ang pamilya natin because of these doorways that we give to the devil. Doorways, kasi maraming pintuan eh. Baka may windows pa. Kasalanan. Pangalawa, yung mga non-Catholic practices natin. Bata pa lang yung mga bata. Di ba? Anong ginagawa natin? Kahit yung mga binibinyagan. Anong ginagawa natin? Pinapasuot natin ng pula-pula. Yung may bilog-bilog na beads. Tapos yung pulang unan na maliit. Pinipin natin dito ng perdible. Sa damit ng bata, kuminsan kung nahiya, sa loob, ikakabit. O di kaya, ilalagay sa bewang yung bala na may mga laman, yung bala na basyo ng bala na nilagyan ng palaman ng manggagamot, then tinupi yung ulo, then nilagyan ng tali at ilalagay dito sa bewang. Those are doorway. Those are not protections. You are harming your life, you are harming your kids instead of protection. Akala mo lang yun.
na akala mo protection. Yun yung totoo. Yun yung mga yung tinatawag na habak or anting-anting. Binibigyan natin ng chance ang Diablo na makapasok lalo sa buhay natin. You see? So kung gusto mo talaga, kung talagang uh, para ka maproteksyonan yung baby mo, kasi natural, alam mo naman lalo na kapag yung baby wala pang binyag, talagang walang proteksyon yung bata. Then, do not resort to anting-anting or agimat, yung mga binibili na mga pulseras at saka yung mga pula-pula na yun. Instead, bumili ka na lang ng Saint Benedict na medal, yung maliit. Then, maghanap ka ng exorcist, then ipa-exorcise mo at saka ipa-bless mo yun at ipagamit mo sa bata. Pwede pa yun, allowed yung simbahan. Those are approved sacramental, yung Saint Benedict medal. See? Instead na yung mga anting-anting na nabubili-bili lang sa mga tabi-tabi ng simbahan, brother, na bili ko naman to sa tabi ng simbahan, but those are not approved of the church. Those are from albularyo. Ginagamit pang protection na nagiging doorway ng demonyo sa buhay natin. Nagiging pintuan. Kaya nga, kapag nagkakaroon ka ng ganun, kapag may instance sa pamilya mo, magkakaroon na may mga walking possess. Ewan ko kung susubaybayan nyo na, kung kilala nyo si Father Darwin Gano, si Brother Wendell Talibong, si Father Jose Sequeia, at marami pang iba. Si Father Daniel Estacio ng Pasig, mga exorcist, Father Jeff Cantela ng Diocese ng Antipolo. Yun yung mga nagiging doorway. Hindi yun protection. Kalaunan, kapag may ma-possess or may walking possess sa pamilya mo, diyan nagkakaroon na may mga anak ka na nagkakaroon ng suicidal tendencies. At kapag dumating sa punto na may na-possess kang bata, may na-possess kang anak, isa yan sa mga dapat i-renounce. Isa yan sa dapat na i-renounce kasi isa yan sa portal ng demonyo sa buhay mo. Kapag maalis yan, later lang ma-liberate ang isang tao totally. Kapag maalis na yan sa katawan mo, and then ma-renounce mo na. Kaya nga, kung minsan sa pamilya mo, kapag pamilya mo mayroong mga ganyan, may mga pattern sa pamilya mo na mga hindi mo maintindihan na meron sa pamilya mo. Tingnan mo, baka meron sa pamilya mo na ganun. It is because maybe your grandparents are practicing such things or to renounce. Ngayon, kung hindi mo i-renounce yan, makikita mo, papalipat-lipat lang yung sinasabi mo, parang akala mo hereditary disease, hereditary illness, parang sa science, kinukuha mo science. Pero those are implications because of the sins of your parents maybe. So those are doorway or portals. Yun. Marami pang iba. Pero kasunod tayo sa pangatlo is, ito mabigat. Ito lang ang requirements. Live in holiness. In a state of grace. Live in holiness. Live in a state of grace. Sabi dito sa, di ba, lahat naman tayo, especially as Catholics, lahat tayo ay tinatawag natin ang Diyos na Ama. Kaya ito ang bilin or ito yung sinasabi ni San Pedro sa atin. Ito yung sinasabi ng Biblia. So 1 Peter chapter 1 verse 15. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, magpakabanal kayo, ano man ang inyong ginagawa,
Ayon sa nasusulat, magpakabanal na kayo sapagkat ako'y banal. No, you see? Ito. Verse 14. 1 Peter chapter 1 verse 14. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. So, since na tinatawag natin ang Diyos na Ama, is dapat pala tayo magpakabanal. So, yun yung kailangan para maproteksyonan natin ang ating pamilya. Alam niyo kung bakit? Kapag if you are not in a state of grace, if you are in the state of sin or hindi ka nagpapakabanal, if you are not in a state of grace, ibig sabihin, hindi ka na mo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, you are not practicing, hindi ka nagkukumpisal, hindi ka nagsisimba, you are prone to the devil. Or maybe you are under attack already of the devil. Hindi mo lang namamalayan. Alam mo sa Proverbs chapter 26 verse 2, sinabi doon sa Proverbs, sabi niya, kapag you are not in a state of sin, in a state of grace, sa Proverbs 26 verse 2, or Kawikaan 26 verse 2, kapag you are not in a state of grace, kapag may mga sumpa, di ba? Kapag may nakakalaban ka, sinusumpa ka ng kalaban mo or pinapakulam ka, bakit natatablan ka kaagad? Kapag pinakulam ka, if you are not living in a state of grace, pag pinakulam ka, yari ka kaagad. Sabi dito, sa Kawikaan chapter 26 verse 2, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo, lilipad-lipad. So if you are in a state of grace, kahit ano pang sumpa or curse spell, ano pa kagaling na mangkukulam, ang magkulam sa'yo, walang mangyayari sa'yo. If you are in a state of grace. Yung sa Proverbs 26, Kawikaan verse 26 verse 2, sabi niya, ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lamang ito ng ibong hindi dumadapo. Lilipad-lipad, parang lilipad-lipad lang sa iyo pero hindi siya makadapo. Because you are protected by the Lord. Because of you are living in a state of grace. May sa Old Testament, sa Numbers or bilang, sa Lumang Tipan, sabi dito sa Numbers 23 verse 8, ito sabi dito si Balaam actually dito nagsasalita. Kasi si Balaam, hinire siya ni Haring Balak na sumpain ang bayang Israel sapagkat dadaan ang bayang Israel sa bayan ni Balak coming from Egypt. So they are in a journey sa wilderness. So, ang ginawa ni Haring Balak is hinire niya si Balaam para i-curse or sumpain itong mga Israelita para pag sinumpa sila ni Balaam, matatalo sila ni Balak pag didigmain sila. So, how many times inattempt ni Balak na attempt ni Balaam na isumpain, ngunit hindi niya masusumpa. Nagagalit na si Balak kung babasahin natin itong Numbers 22 hanggang 23. Nagalit na si Balak, sabi niya, hinire kita para sumpain mo ang Israel, ang bayang Israel. Bakit pinagpapala mo pa? Ang sagot dito ni Balaam sa Numbers 23 verse 8, ngunit paanong susumpain ang pinagpala ng Diyos? Paano ko itatakwil ang kanyang kinakupkup? Wow. So kapag you are under protection of the Lord, kasi namumuhay ka you are in a state of grace, then how can the devil or how can the enemy
curse you, ipakukulam ka, ipapabarang ka, ay walang mangyayari if you are in a state of grace. Kasi papaano ka susumpain kung ikaw ay pinagpala ng Diyos? Paano ka itatakwil kapag ikaw ay kinukupkup ng Diyos? Yung sinasabi sa Kawikaan 26 verse 2, ang sumpang di nararapat parang ibong parang ibong lumilipad, di dadapo, dilipad-lipad. Yan. Pangapat, put on the whole armor of God. Put on the whole armor. Sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, sinasabi dito sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 18, sabi dito, finally, draw your strength from the Lord and from His mighty power. Put on the armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. Sabi dito, for our struggle is not with flesh and blood, but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens. Therefore, put on the armor of God that you may be able to resist on the evil day, and having done everything to hold your ground. Verse 14, so stand fast with your loins girded in truth. Yan. Clothed with righteousness as a breastplate. Yung parang bulletproof nung sa mga pulis. Okay. And your feet shod in readiness for the gospel of peace. Yan. Ebanghelyo ng kapayapaan. In all circumstances, hold faith, pananampalataya as a shield. Panghawakan natin ang pananampalataya as a shield. Taming, panangga, and take the helmet of salvation, na protection mo. And then, and the sword of the Spirit, which is the Word of God. So yung armas natin, ang tabak natin is the Word of God. And this Word of God, we know, sa Hebrews chapter 4 verse 12. Sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 12, ang sabi dito, basahin nyo sa inyong Bible. Ano itong sinasabi? Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakarataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. So, ang sandata natin ay ang salita ng Diyos. So, put on the armor of God. Kasi di ba ang mga sundalo, pag natamaan, lalo na dati yung mga lumang helmet, pag tinamaan ng ng bala, talagang nakaka-survive sila. Liban ngayon, matindi na ngayon, no? Ang mga sniper, 50 caliber na. Kaya i-upgrade din natin yung armor of God sa buhay natin. Yan. Panglima na gawin natin para maproteksyonan natin ang ating sarili laban sa diablo at sa kanyang mga kampon ay ang let us cover ourselves and our family with the blood of Jesus. Cover ourselves and our family with the blood of Jesus. Kaya every time we pray, let us invoke that in prayer. Lord, bless us and cover us with your most precious blood. Every time we pray, cover us, Lord, with your most precious blood. Kasi, parang pag-cover ka ni Lord, kung may mga kasalanan ka na hindi mo na kumpisal or hindi mo pa na give up, pero willing ka na i-give up, at invoke mo na, Lord, cover us with your most precious blood. In that instance, i-cover ni Lord yung yung mga kasalanan mo para hindi makita ng diablo. At ang prayer na ito ay almost
being used by many Christians, mga Catholic and yung mga separated brethren natin sa Catholic Church. Sabi dito sa Revelation chapter 12 verse 11, they conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Love for life did not deter them from death. So, they covered him, they conquered him by the blood of the Lamb. So, napagtagumpayan natin ang ating kalaban sa pamamagitan ng dugo ng kordero. At ang kordero na yan ang ating Panginoong Jesucristo. Diba? Yan yung sinabi ni Saint John the Baptist. Sabi na, nung papalapit ng Panginoong Jesucristo parang babaptize siya. Sabi niya, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Diba? Binabanggit ngayon sa banal na misa. Ang sabi dito sa John chapter 1 verse 29. The next day he saw Jesus coming toward him and said, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, ang tinutukoy na Lamb of God is our Lord Jesus Christ and His blood. Yun yung gamitin natin, i-cover tayo ng blood of the Lamb. Kasi, magtatagumpay tayo laban sa ating mga kaaway if we are covered by the blood of the Lamb. Because of that blood, we were redeemed by the Lord from our sins, from the hands of the enemy. So, tinubos tayo ng Panginoon dahilan sa dugo ng kordero, sa kanyang dugo. Acts 20:28, di ba? We were ransomed, binili tayo ng kanyang dugo. Ayan, binili tayo, tinubos tayo sa kamay ng diablo sa pamamagitan ng pagtitigis ng dugo ng kordero. So, every time i-invoke natin yan, masakit yan sa tenga ng diablo. Okay? Pang-anim, always pray. Manalangin lagi tayo. Diba? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse Thessalonians chapter 5. Okay. Paunahan. Hanapin nyo sa 1 Thessalonians chapter 5. Memory verse to ng mga ng mga protestante nating kapatid eh. Sabi dito, rejoice, verse 16 to 18. Rejoice always, pray without ceasing, in all circumstances give thanks, for this is the will of God for you in Christ Jesus. So let us always pray. Di ba? Sabi doon ng Panginoon na may mga diablo, na mga masasamang espiritu na hindi napapalayas for just merely a prayer, but also a prayer and fasting. So, prayer and fasting. Manalangin tayo lagi. Pag sa tingin natin, stubborn yung diablo na yan. Lalo na sa anak mo. Until now, pinagpipray mo pa rin ng deliverance yung anak mo. Then, pray and fasting. Prayer and fasting is needed. So, let us always pray. Sabi niyo, sinasabi 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. To 18, rejoice evermore, pray without ceasing, or pray continually, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Yun yung gagawin natin. Pang-anim. Let us always pray. At sa pag-pray na natin, i-invoke natin always yung covering of the blood of the Lord, covering of the blood of the Lamb sa ating pamilya at sa ating sarili. Yan. Pang-pito. Isa pa pala dun sa number 6 is yung establish a hedge of protection in your life. Kung babasahin natin yung yung Job, sa Job, di ba? Kaya naman daw pinaglilingkuran ni Job ang Diyos, pinupuri ng Diyos si Job because nilagyan mo, you put a hedge of protection around him and his family. Kung babasahin natin ito kayo na lang magbasa. Because you put a hedge of protection around him. A hedge of protection dapat ma-establish sa pamilya natin. May prayer for that eh. Hanapin nyo sa Google.
Actually, isa yan sa prayer na ano natin. Uh, Isa sa prayer a hedge of protection for your family against the enemy. Yun yung isa sa mga prayer. So kung magulang ka, try mo hanapin yun at basahin. So kapag may hedge of protection na uh, always mo yun i-pray kasi protection natin yun. Lord, establish a hedge of protection around us and our families so that the devil cannot reach this hedge of protection except by your express will. Maliban, di ba? Kasi pinahintulot ng Diyos na isubukin ng Diyos, isubukin si Job ng Diablo. Pinahintulot niya. Kumbaga inalaw niya yung hedge na yon maalis pansamantala para masubukan si Job. Kaya nga, hindi rin naman natin pwede na hindi tayo pwede subukin. Paano tayo sasasag sa ating pananampalataya kung hindi tayo madadaan sa pagsubok? Kaya nga, di ba, sa panalangin, itinuro sa atin ng Panginoon sa Matthew chapter 6:9 to the following is, as our Father, di ba? And lead us not into temptation. Sa ibang salin sa Tagalog, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso. Pagkos ilayo mo kami sa lahat ng masama. Huwag mo kaming ipahintulot. Ipahintulot. So kung ipahintulot ng Diyos, ipanalangin natin na bigyan tayo ng Diyos ng kalakasan na mapagtagumpayan natin itong ipahintulot ng Diyos sa ating buhay. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, actually meron din doon sinabi ni St. Paul, sabi niya sa mga taga-Corinto, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, sabi dito, no trial has come to you, but what is human, God is faithful and will not let you be tried beyond your strength, but with the trial, He will also provide a way out so that you may be able to bear it. So, kung sakali man, loobin man ng Panginoon na ipahintulot tayo sa mga pagsubok, ay bibigyan siya pa rin yung magbibigay sa atin ng daan. Thank you. Okay. Siya pa rin yung magbibigay sa atin ng daan para mapagtagumpayan natin yung ating mga pagsubok. Sabi dito sa Tagalog. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yaon. So kung sakali man, loobin man ng Panginoon na ipahintulot tayo sa mahigpit sa pagsubok, but kung ipahintulot man yan ng Panginoon, kaakibat niyan ay bibigyan tayo ng lakas ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ang pagsubok. Kasi sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, He will not allow any temptations beyond our capacity, beyond our strength. Kaya every time na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, of course, susuriin din natin, baka mamaya hindi naman talaga pagsubok yan. It is because of the consequences of our sins. It is because of what we did. That is why we are suffering such things. Halimbawa, nagkasakit ka sa cancer. Kasi, grabe ang bisyo mo. Nagkasakit ka. So, hindi naman talaga pinahintulot ng Panginoon kung hindi ka gagawan. Pero may mga pagsubok na namumuhay ka naman sa kabanalan. Namumuhay ka naman ayon sa kalooban ng Diyos. Yet, why are this happening to me? Si Job, di ba? Nag-question si Job. Lord, bakit kung saan malapit na ako sa iyo? Bakit marami akong mga pagsubok na dinaraanan? Paano ma-determine na isang estudyante ay magaling kung hindi siya daraan sa exam? Gagraduate ka na lang sa school without any exam? How can you determine your greatness, yung galing mo, kung hindi ka daranas sa examination? Kaya nga daw si Lord ang magaling na na teacher eh. Idadaan ka sa exam. Idadaan ka sa pagsubok. Then later na yung learnings.
Di ba sa atin, sa school, di ba? Kung minsan mag-aaral ka muna para magkakaroon ka ng learnings. Then, later yung pagsubok, yung exam. Para malaman kung gaano nakataas yung antas ng iyong pag-aaral. Ganyan din kuminsan sa ating buhay, mga kapatid. God allows temptations in our lives para malaman din natin kung gaano na ba kataas yung antas ng ating paglilingkod sa Panginoon. Gaano na ba kataas yung antas ng ating pakikipag-ugnay sa Diyos, ang ating relasyon sa Diyos. Kung hindi ka pa dumaraan sa pagsubok, kumbaga parang easy-go-lucky lang yung buhay mo kasi walang pagsubok, baka you are not yet in the Lord. Baka nasa panig ka pa ng Diablo. Bakit ka naman kakantiin ng Diablo kung nasa kanya ka? Kaya kung minsan sabi ng iba, bakit nung naglingkod ako sa Panginoon, bakit parang tila baga ang daming pagsubok? Yes, of course. Sinong hari, galing ka sa kampo ng Diablo, galing ka sa kanyang panig? Sinong hari ang matutuwa na mababawasan yung parte ng kanyang kaharian? They will not be happy for that. The devil will not be happy for that. Yung example lang, ito, makarelate kayo nito, alam nyo ito. Yung mayor ng Makati, hindi ko na pangalanan, baka, yung mayor ng Makati, na umiyak noong nadeklara yung part ng Makati to be the part of Taguig. Sakit yun. Una-una kasi kapag malawak yung sakop mo na lupain, malaki ang income, malaki ang tax na papasok sa revenue sa iyong bayan, sa iyong city, kung mabawasan, matutuwa ka? No, of course not. Ayun, umiyak si Mayor. Si Mayora, umiyak siya. Of course, may malasakit sila sa mga kababayan niya. Ano na kaya mangyari sa mga kababayan ko after na malipat na sila dun sa isang bayan? Of course, umiyak din siya kasi natural, ang income na supposed to be mapunta sa kanya, sa bayan niya, sa city niya para mas marami pa sa magagawa, ay nabawasan. So, then, ano ang mangyayari? The same with the devil. Baka kaya wala kang naranasan ng mga pagsubok, isigulaki lang yung buhay mo bilang mga Kristiyano kasi hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kapag sumusunod ka na sa kalooban ng Diyos, namumuhay ka na ayon sa kalooban ng Diyos, bakit ang daming pagsubok? Grabe yung contradiction. Go ahead lang mga kapatid. Hindi ipapaindulot ng Panginoon yung pagsubok na yan sa buhay mo beyond your capacity. Then kung ikaw naman ay Kristiyano, naglilingkod ka naman sa Panginoon, pero parang wala ka pang pagsubok. Sabi ni Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, may paalala. May paalala ni Saint Paul. Huwag nating, malakas ako kay Lord. Matibay yung pananampalataya ko. Huwag nating sabihin yun. Kasi may prior pa man sabihin yung verse 13 ni Saint Paul. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verse 12, therefore, ayan ito, pakinggan niyo mga kapatid. Basahin sa Bible. Sa New American Bible Translation to. Therefore, whoever thinks he is standing secure should take care not to fall. Kaya kapag naglilingkod ka, matibay na matibay na yung disposition ng pananampalataya po sa harapan ng Panginoon. Ito yung reminder sa atin ni Saint Paul na let us beware. Sabi niya, therefore, whoever thinks he is standing secure, should take care not to fall. Yan. Ingatan natin. Huwag tayong, hindi. Established na ako kay Lord. Talagang everyday we will humbly pray kay Lord na Lord. Actually ako, pipray ako, Lord, huwag mo naman kami ipaintulot sa mabibigat ng mga pagsubok. Kung sakaling bigyan man tayo ni Lord
pahintulot man ni Lord ang pagsubok beyond sa ating buhay, Lord, give us a way out. Actually, pinapahintulot sometimes para mag-glorify si Lord. Especially kung yung needs, about sa needs. Paano mo malaman na God is a God that provides if you will not suffer, or if you will not if he will not allow you to suffer or undergo scarcity, di ba? So ganun. Pero ingatan na natin, sabi ni Saint Paul ng Biblia, na mag-ingat tayo na akala mo ikaw ay nakatayo ngayon, baka naman ikaw ay mabuwal. Yan. Okay. Yun yung establish a pray, always pray, then establish a hedge of protection. So kung sakali man ipahintulot ng Panginoon, para siguro ipahintulot niya para lumago tayo, para titibay lalo ang ating pananampalataya sa Kanya. Then, let us pray also na bigyan tayo ng strength ng Lord. Yun naman yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Then, pang-pito is take cares in your life. So tayo mga Katolik, no? Katoliko na nakaugnay sa Vatican, sa Santo Papa sa Roma, kinikilala natin ang Santo Papa sa Roma, si Pope Francis as the 266 successor of Saint Peter, as bishops of Rome, as the vicar of Christ here on earth. Ang vicar is, ibig sabihin, katuwang, hindi substitute, hindi kapalit ni Kristo, kundi vicar, katuwang lang, katulong. Yan. Take cares in your life. Take cares in your life. Parang ingatan mo ang iyong buhay or ang iyong pamilya. Pero may may acronym ito, yung cares na ito yung tinuturo ni ang kilala ngayon si Father Darwin Gitgano. So, kilala ngayon na si Father Darwin Gitgano, maging ng mga exorcist ng Manila, ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism, sina Father Cabaling, Father Winston, Father Jose Sequeira, so very famous. Si Father Darwin Gitgano at saka si Brother Wendell Talibong na engage sa exorcism. Father Jeff Quintela, then si Father Daniel Estacio, yan ang ganyan. Ang cares, tayo mga Katoliko dapat i-practice natin. Kasi isa ito sa pinaka-protection natin laban sa Diablo. Actually, kung susuriin mo, nakapaloob din ko dun sa ibang binanggit ko. So, sabi doon sa letter C is confession. Practice confession. Ang confession daw po, mga kapatid, is more effective than one solemn exorcism. Parang preventive measure ang confession. Bakit hintayin mo pa muna ma-possess para ma-exorcise ka? Why not go to confession? May hindi ko na ipalalimin itong about sa confession kasi may mga video na ako nito nagawa doon sa profile ko sa Facebook. Mayroon doon, kung hanapin nyo na lang sakali. Ang pangalan ko doon is not Simply Catholic, title ko lang yan. Kundi yung Acero Gary, yan. Durado Obilio, hanapin nyo doon. Andun meron akong video doon. So confession, it is more effective than a solemn exorcism, sabi ng mga exorcist natin, sina Father Darwin Gitgano, Brother Wendell Talibong. Then, ikalawa is adoration. Yung pananalangin natin sa adoration chapel. Practice natin yun bilang mga Katoliko. Then, yung R, yung rosary. Rosary. Alam niyo yung rosary, bakit epektibo ito sa ating buhay bilang protection natin sa ating buhay? Kasi ang rosary, ito yung pagdinilay mo sa tagumpay ni Kristo
ng ating Panginoong Jesucristo sa kamatayan sa krus sa Kalbaryo. Kasi dito meron ditong joyful mystery, yung joyful mysteries, di ba? Then, yung uh, sorrowful mystery, yung pagpapakasakit ng Panginoon. Crucifixion and then yung crucifixion niya. Then pangatlo, luminous mystery, yung liwanag, mystery yun ng liwanag. Yung pagbibinyag, himala niya sa Kana, sa kasalan sa Kana. Then pagpapayag ng salita ng Diyos, transfiguration, and then pag-institute niya ng Holy Eucharist. Yan. And then yung glorious, yung kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit, pag-aakyat sa Mahal na Birhen Maria sa langit, at sa pagpuputang ng kanyang ng korona sa kanya bilang reyna. So, hindi ko na ito i-expound about sa rosary kasi may mga topics na ako nito at marami na pong mga topics ang ginawa mga Catholic Faith Defenders natin dito or ng Catholic Answers or many Catholic bloggers or media network. Then, pangatlo, yung E, Eucharist. Alam niyo, nung high school ako, sa Mindanao, isa sa naging platform ko nung tumakbo ako na student council is sa Santo Niño High School is dapat pagkaroon ng misa sa school kahit once a month. Nagkagulo dahilan doon sa yung si Roger plataforma niya, at least magkaroon ng pre-uniform sa isang araw, sa isang linggo. At ako yung parang ginawang advisor para edi lalo silang kasi ni-insist talaga namin yung karapatan, ganun. Until such time na nagpatawag pa sila ng DILG para magpaliwanag about din sa mga kagulo. Then nagkaroon nga ng misa doon sa school namin. Alam nyo ba na during the consecration, behold, sabi ng pare, behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those who are invited to His supper. In that instance daw, mga kapatid, sabi nung Jesus name, nagtakbuhan yung mga evil spirit, yung mga elemental spirit, territorial spirit, or whatever. Jesus name. At lahat ng mga masasagi ng mga evil spirit na yun ay napossess. More than 20 at that day, very day, ang napossess. Di ba, hindi pa naman uso noon ng Jessica Soho, natural, saan nila kopyahin yun? Sabay-sabay, pariyo, hindi sila magkakasama ng kwarto, iba-ibang room, iba-ibang mga estudyante. Pero the same yung ginagawa nila, nagwawala, nagsisigaw, ang lakas. Nakakatikom yung palad, ang hirap buksan. See? Sabihin, Eucharist, practice Eucharist. Of course, let us beware also sa Eucharist ay we need to be in a state of grace when receiving the Holy Communion. Kasi kung babasahin naman natin sa 1 Corinthians 11 na babasahin natin dito sa Lord's Supper, sabi niya, babasahin natin sa 1 Corinthians 11 verses 17 to 26. Doon makikita natin doon na every time na mag-consume tayo ng Eucharist or the body of Jesus, we need to be in a state of grace. Dapat nagkukumpisal tayo kapag may mga grave sin tayo. Yan. Care, care na. Yung S, sacramentals. Yung sacramentals, care sa confession, adoration, rosary, Eucharist, and then sacramentals. Tayo na mga Katoliko ay meron mga approved sacramentals of the church na ano yung paraan na gagawin natin para maproteksyonan natin ang ating pamilya laban sa diablo.
Una, ulitin ko, before we will end, submit yourselves to the Lord. Pangalawa, do not give an inch to the devil. Pangatlo, live in holiness or in a state of grace. Pang-apat, put on the whole armor of God. Pang for yourself over us. Saint Michael, surround us with thy shield so that no evil spirit may take revenge on us. Queen of Heaven and Saint Michael, send down the legions of angels under your command and to fight off any spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger of the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of Mama Mary, the angels and the saints of heaven, be also granted to all our loved ones, those who pray for us, to all of our processions, and their loved ones, our loved ones and their loved ones, for us and their loved ones, that for thy glory's sake we may enjoy the perfect protection. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shalom.